Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. In the name of Allah, most gracious, most merciful, may the peace and blessing of Allah be to each and everyone. Welcome kayo sa ating programa, Proclaim the Truth and Expose the Falsehood. Ang topic natin ngayon na gusto kong dadalhin is about Islam. Introduction po tayo sa Islam at medyo tutok lang sa ating mga palabas sa ating mga programa. Dito ay bibigyan natin ng pansin ang mga medyo napaka-importante na bagay na dapat nating malaman. So sa ulitin, ako si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. For the meantime, tayo ay magbibigay ng mga bagay-bagay regarding sa Islam. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ang ating ginagawa. This is all about sa Islam. So okay. Isa sa mga bagay-bagay na gusto kong ipadating sa inyo ang katuruan ng Islam. So umpisa po tayo. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. May the peace and blessing of Allah be to each and everyone. So sinasabi ko na ang Islam po ay isa sa mga fastest growing religion sa sanlibutan na ito. Sa katunayan, 1 of every 5 individual or person on earth is a Muslim. There are actually mga 6 million Muslims living in North America. So more or less more than 6 billion na tayo. So mga 1.2 billion ang mga Muslim, so out of the 6 billion. So sa sinasabi ko na 1/5 of the total world population is a Muslim. Pero kahit na the most fastest ito rin ang the most misunderstood religion. So ang mga Muslim po ay doon nakatira sa iba-ibang bansa. Sa China napakarami po, sa Argentina, sa Russia, South America, kag mostly sa Indonesia, of course sa Pilipinas marami ding mga Muslim. Ang Islam, ang ibig sabihin nun is active submission to the one God. It is strictly monotheistic na faith. Isa lang po ang Diyos na pinapaniwalaan at tinatawag nila na Allah. Allah ang pangalan ng tagalikha ng sanlibutan. He is the Lord, Supreme Lord, and He is the originator, the creator of the universe. So, ang isa ka root word man sa Islam is peace. Derive yan sa to attain complete obedience to the command of God, for God is the source of all peace. That is Islam. Muslims are those who believe in one God. Iba yung Muslim actually, iba yung Islam. Ang Muslim are yung mga tao na yun, na believe in one God at saka nagbi-believe sa kay Prophet Muhammad as the final messenger or prophet of God. So yan po ang mga Muslim. They devote their lives to the service of the one God, the creator, the sustainer of the universe. Islam teaches, ang mga katuruan po ng Islam, sa isang Diyos, ang tinatawag po ng mga Muslim dito sa Arabic is Allah.
yan ang source of all creation, and that human beings are the best creation ng Allah. He communicates by inspiring them through sa mga pagpadala ng mga prophets, at ang mga Muslim ay niniwala din sa lahat ng mga prophets mula kay Abraham, kay Adan, kay Noah, kay Ismail, and so on and so forth, including Jesus, kay Moses, at ang last prophet ay si Prophet Muhammad. According to the Quran, according to the Muslim belief, the word God revealed to the Prophet Muhammad, it is mentioned sa lahat ng mga prophets, like Noah, sa sinasabi ko na, Abraham, Isaac, Ismail, Moses, Jacob, Jesus, and of course, ang Prophet Muhammad. All the prophets brought nagdala ng the same message. Yung mga minention ko. Actually, sa Quran, there are 25 prophets na nakasulat by name. Yan po ang mga prophets doon. So, believe in the one God. Dapat ang mga Muslim na yan, may mga accountability din na dapat nilang sundin after na mag-believe sila sa isang one God. Ano po ang mga paniniwala ng mga Muslim regarding kay Jesus? So, ang mga Muslim, walang Muslim na matatawag na Muslim unless we believe sa kay Jesus, the Son of Mary. Muslim respect and venerate Jesus Christ. They consider them as one of the greatest messenger to humankind. Pinadala yung Jesus, peace be upon him, doon sa mga sangkatauhan doon sa Israel. Ang Quran nag-reaffirms ang iyang miraculous birth kag sa mga miracles nga mga ginahimo niya by the help of the one true God. Furthermore, isa pa, yung mother niya, si Mary, the mother of Jesus, regarded sa mga Muslim as one of the most pure, exalted women of all creation. Yan po ang nakasulat doon sa Quran, chapter 3, verse 42. Ang sinasabi doon, Behold, the angel said, God has chosen you and purified you. So kay Mary po ito. And has chosen you above the women of all nations. O Mary, God gives you the good news of the word from him, whose name shall be Messiah, Jesus, the Son of Mary. Honored in this world, and honored in the hereafter, and one of those who brought near to God. Yan po ang confirmation ng Quran regarding kay Jesus, na si Jesus is the Son of Mary. Siya, talagang kinikilala siya, nire-respeto siya ng mga Muslim, including even Mary. Sa Quran po, mayroong chapter talaga, chapter 3, mayroong chapter 19 na refer sa the family ni Imran, which is actually family din ni Mary. So, kinoconsider po si Mary as one of the great creation of Allah. May sinasabi nga doon sa mga sayings ng Prophet Muhammad, 5 babae ang doon sa paradise. The wife of Pharaoh, the wife of Pharaoh, at isa doon si Mary, at isa doon si Fatima, the son of Prophet Muhammad, peace be upon him. So si Mary, assured, kinikilala, nirerespeto ng mga Muslim as the mother
of Jesus. So, yan po ang Islam nag-regards sa mga katuruan, re-information sa mga teachings sa mga previous na mga prophets, previous na mga monotheistic religion like Judaism and Christianity. Kasi ang Christianity, monotheistic yan sa una-una pa lang. The early part of Christianity, monotheistic. Ibig sabihin, isa lang ang sinasamba na Diyos doon sa basic na Christianity. Ang Judaism, ganun din. Isa lang din ang Diyos ng mga Judaism. No? Doon sa panahon ng mga Israel. Ibig sabihin, ang Diyos ng mga prophets na yon, from Noah, Abraham, Moses, Jesus, ang Diyos ng lahat-lahat na yan is no other than but the God of this world, tinatawag sa Islam na Allah. Tinatawag sa mga Hebrew din na Elohim, no? Or something, mga Yahweh. No? But it does not matter. Ang mga sayings, ang mga pangalan, hindi po importante doon. No? So, yan po. Yan ang sinasabi, no? Lahat ng mga prophets, including Prophet Muhammad, was commanded, no? to recite sa Quran, say, we believe in God. Ito makikita mo sa Quran, no? Say, we believe in God, Allah, and that which was revealed to us, and that was revealed unto Abraham and Ismail, and Isaac and Jacob and the tribes, and that which was entrusted unto Moses and Jesus and the prophets from the Lord. We make no distinction, any of them. Yan ang paniniwala po ng mga Muslim. Walang distinction, walang medyo mataas, walang mababa. Lahat-lahat sila patay-pantay. Iba-ibang mga rules nila, iba-ibang mga obligasyon nila, but ang katunayan dyan, sila ay isang level lang. Ang Allah, the God of this world, at ang mga prophets, after sa mga prophets, tayo na mga ordinaryong mga tao. We make no distinctions between any of them, and unto Him we have submitted. Makita yan sa Quran chapter 3 verse 84. Islam is the final religion. Yan po ang pinaka-last na religion. Actually, ang ibig sabihin nun, ang teaching ng Prophet Muhammad, ang revelation na Quran, ay yan ang pinaka-last. Ang mga previous na mga revelation, like the Torah given to Moses, like the Gospel given to Jesus, isa-isa lang ang pinaka-bottom line. Lahat-lahat na yan nagtuturo na isa lang ang Diyos. Ang isa pinaka-last na prophet, yung Prophet Muhammad, peace be upon him, siya po ay pinanganak sa Makkah. Sa Saudi Arabia po yan, in the year 570 AD. Muhammad was the very truthful, honest person. He was also very pious and detested the moral decadence of his society. Ibig sabihin, kahit yung mga kalaban ng Prophet Muhammad, hindi pa sa prophet, bata pa lang siya, before siya nag-age ng 40 at na-declare siya na siya ay prophet, sa panahon na yun, just to tell you, na kahit yung mga kalaban niya, talagang naniniwala sa kanya. Because of his honesty, because napakapayos niya, at talagang truthful siya, mga friends. No? So at the age of 40, ang Prophet Muhammad, peace be upon him, God asked him through Angel Gabriel to proclaim the religion of Islam publicly. So sa cave yan ng Hira, no?
sinabihan siya ng Allah through Angel Gabriel to proclaim the religion of Islam publicly. God's message, yan po ay God's message to humanity was delivered in the Quran, which was revealed to Prophet Muhammad. Yan po. So, ang Quran, which is actually the book of the Muslims, meron po yan 114 chapters. Tawag yun suras. Muslims believe that it is the pure word of God, unadulterated. Ibig sabihin, walang mga insertion, walang mga deletion. On its original form, yan po ang revelation ng Allah sa Kanya. At hanggang ngayon, yan po walang changes, walang adulteration, walang mga insertion, walang mga deletion, walang mga edition. So ang translation, of course, sa English, sa Tagalog, sa Cebuano, sa iba't ibang lingwahe, may mga variation na yon. Pero yung Arabic, dahil it was revealed by Allah to Prophet Muhammad, peace be upon him, in Arabic. So, for 14 years, 14 centuries na, more or less, 15 centuries na, wala pong changes yan. It deals with issues which affect human beings in their earthly lives. Sa piety, uprightness, human conduct, worship, the creation of just and virtuous society, kailangan yan. So yan ang mga gabay para sa sangkatauhan. Yan po ay dapat nating sundin para magkaroon tayo ng peaceful country. Islam has two major schools also. Ang Islam, mayroong Shia at saka Sunni. Ang Shia na parang 15% lang. Ang Sunni, out of the Muslims, mga 80%. So iba-iba dyan, mayroong mga little, mga gamay na mga denomination. The Sunnis believe that the committee of selected, it's own leader. Ang community nila nag-select sa kanilang leader. And that leader is Abu Bakar. After Prophet Muhammad's death. Nung napatay ang Prophet Muhammad, yung sila mismo may election silang ginawa for selection, and that selection, ang leader nila ay si Abu Bakar. While ang mga Shia believes that the Prophet had by divine will appointed Ali as the successor. So yan lang po ang difference. Ang sa kabila, ang mga Shia, supposed to be ang successor after ng Prophet Muhammad is Ali, while ang Sunni, after ng death ng Prophet Muhammad, is Abu Bakar, then followed by Umar, followed by Uthman, at the last is also Ali. But ito, yung dalawa na yan, they have the same God, the same prophet, they pray the same direction. Ang diferensya lang po nito, mainly theological and jurisprudential. Jurisprudence, yung mga laws and regulation, pero naniwala po sa isang Diyos, that is Allah, naniwala po sa prophet, naniwala po sa prayer, same ang direction ng prophet, ng prayer nila. So ang teaching ng Islam na sinasabi dito sa Islam, ang bata na pinanganak are born pure and sinless. Walang kasalanan po ang bata na pinanganak. Yan ang po ang belief ng mga Muslims. While ang sa Christianity, ang bata ay parang mayroon ng inherited sin. Inherit nila kay Adam, because si Adam nagkasala. Yung kasalanan ni Adam napunta sa kanila. Walang kaligtasan yung mga bata according sa Christianity unless Jesus Christ died for their sins. So ang paniwala po ng mga Muslim,
na ang batang pinanganak is pure and sinless. No one is responsible for or can take the responsibility of their sins of others. However, the door of forgiveness, yung pagpatawad, is always open for those who repent sincerely. So, ganun yun. Magkasala ka man, ang bata na lumalaki, nagkasala, at yung forgiveness is open. While sa Christianity, ang bata ng pinanganak may kasalanan na, at ang kahit na hingi ng kapatawaran o hindi mapapatawad unless he believes that Jesus Christ died for their sins. So, yan po ang difference. So, ang Quran sa Islam, ang Allah continuously reminds us in the Quran of His infinite mercy and compassion. Pwede sa magpatawad anytime. Those who repent sincerely, mapapatawad siya. Muslims are enjoined to maintain inner spiritual purity through constant remembrance and prayer to Allah. So, sa Islam po, binabalance po ang spiritual dimension by emphasizing human responsibility. Human being are created with a purpose. Kinanglan niya medyo magkaroon din siya ng innate na response sa nag-iisang Diyos. Magkaroon siya ng good piety, yan po ang dapat nating malaman. So, ang tao ay may active role sa creation, sa society, at sa mga iba't pang creation. So, because Muslims, dapat magkaroon siya ng responsibility. Yan ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. They have made substantial contribution to the development of science. Development of science. Okay, may mga quandre. May mga text ako na nabato. Medicine, mathematics, physics, astronomy, geography, and literature. Yan po ang naambag ng sangkatauhan sa atin. Muslims like sa Abyssinia, si Abu Ali Al-Hussein, so 1980 to 1037, and Avirus Abdul Walid Muhammad bin Rashid, have important role na ginagawa nila in terms sa science sa West. Ibig sabihin, may mga pag-aaral ang mga Muslim, contribution ng mga Muslim, may mga contribution ang mga Muslim sa sa society po. Like for example, ang mathematics. Algebra. Si Algaber yan. Ang algebra is Algaber yan. Ang physics, mayroong isang scholars dyan na yung mga Western individual, Western people, nag-aral sa kanya. So, but all are those are the Muslim na may important role sa pag-establish ng mga contribution dito sa sanlibutan. The first university of the world was established by Muslims in Cairo, Egypt. So, ang Arabic numerals, alam niyo yan, Arabic numerals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contribute yan ng mga Muslims. Ang Arabic numerals yan tawag niyan Arabic numerals. Ang zero is ini-introduce yan ng mga Indiano, ang zero. But ang Arabic numerals 1, 2, 3, 4 up to 9 are Arabic numerals ang tawag nun. Ang algebra, si Algaber, the first map of the globe, navigating maps are developed by Muslims.
Ibibigay natin yan ang mga pangalan nila just to let you know na ang mga Muslims ay hindi rin mangmang. Naging medyo backward lang sila dahil sa mga opresyon na ginagawa ng mga Western people. Like for example, Iraq. Grabe ang atake ng mga Christian dyan, ng mga Western Americans. Yung mga the best people nila, yung mga knowledgeable na matay dahil sa giyera. Talagang ganun. Ang mga books nila na yan ang actually sabihin natin, yan ang booklet ng mga medisina. Dun po sinunog, binasat, and so on and so forth. So dito ang Islam ay naniwala din upon human responsibility. Islam also teaches human accountability. Ibig sabihin, kung may freedom yung tao, pag gumagawa siya ng mabuti, mayroon siyang good things na matanggap. Pero kung gagawa din siya ng masama, mayroon ding kasamaan na darating sa kanya. So, ang final destination ng human beings are the hereafter, yung langit. Muslim believes at the end of time, all humans will be resurrected to the account of their deeds. Ibig sabihin, lahat tayo sa teaching ng Islam ay talagang bibigyan ng buhay. Mayroong resurrection at kahit anong ginawa mo dito, may corresponding punishment or corresponding reward po sa mga ginagawa natin dito. So, yan din ang belief ng mga Muslim. Kung sino ang gagawa ng mga righteous deeds, he will be rewarded eternal bliss in the heavens. And those who have performed evil acts will be punished in hell. Yan po ang mga paniniwala ng mga Muslim. Ang mga Muslim, mayroon ding mga dapat gawin, just to prove na talagang naniwala sila sa that one and true God. Demand ang Allah sa mga Muslims na to, nagampanan din ang mga obligasyon dito. One of the obligation is yung prayer. Islam demands from its adherents, yung mga naniwala, yung mga Muslim, dapat with corresponding actions na dapat gagawin. Just as God communicates with us, we need also to communicate back to Him by prayers. Yan po ang isang duties and responsibilities ng isang Muslim po. Para mapalapit tayo, human beings can communicate directly to God through prayers. Yan po ang sala or yung prayers na yan 5 times a day was inculcated sa mga Muslims to perform, to be performed by the Muslims. That is 5 times a day. Kahit na alam natin na ang mga Muslims can pray anywhere. Muslims are encouraged to pray in congregation. Ibig sabihin, sama-sama. Kaya nga mayroong mosque, mayroong parang simbahan, na doon manalangin kasama ang ibang Muslim. So dapat mag-pray yan 5 times a day, every day. Ang prayers po is offered in Arabic. Pero kung may mga personal supplication, may mga personal na hiling kayo sa nag-iisang Diyos, pwede yung ang language ninyo para magkaroon ng closeness, yung talagang kaintim na mga panalangin. Ang purpose ng prayer po, para sa ating relation sa nag-iisang Diyos. So, ang direksyon ng prayer is towards the Kaaba. Ang Kaaba po, na makita sa Mika, hindi yan ang sinasamba. It is only the direction.
ang sinasamba po ay ang Creator para magkaroon ng uniformity, para magkaisa lang, hindi kayo nagkakuan na parang nagharap-harapan kayo. Supposed to be one direction, all people throughout the world, ang direction nila is towards the Kaaba. That is for uniformity, for unity po. Ang Kaaba na yan was built by Abraham and Ismail over 4,000 years ago. Isa sa mga dapat gawin ng isang Muslim, yung fasting. So, ang mga discipline ng mga believers are further na mag-perform ng fasting every year in a month of Ramadan. Muslim must fast by refraining from food, drink during the daytime. Fasting is regarded as the essential component in the growth of spiritual within the person. Yan po. So, walang kain ka, walang inom sa daytime. Sa nighttime pwede. Hindi naman suicide yun na parang 24 hours. No. Ibig sabihin, i-free mo yung sarili mo sa pagkain ng mga pagkain at inumin, including sex sa asawa mo. So, yan po. It makes a person more aware ang fasting, yung pagpuasa, para malalaman ng mga mayaman na kung paano yung mga pigado, yung mga poor, ang kanilang nararamdaman na kahit isang tuka lang. So, magkaroon na makabuling, help develop willpower so as to discipline his desire. Since Islam believes in the values like chastity and morality, it prohibits all acts which lead to moral corruption. Bawal naman talaga ang drugs, yung alcohol, mga substance abuse, at strictly prohibited in Islam. So lalo na pag Ramadan or sa time ng fasting, dapat wala yun. At talagang kahit na all the year around, wala yun. So yan po ang isa sa mga dapat gawin ng mga Muslim. Isa pa, yung zakat. Parang amot, alms. Ang dapat ng isang Muslim, one in his lifetime, Muslim see ang wealth trusted by God, by Allah. So, dapat i-purify nila yung wealth nila by spending a portion of their income for those who are in need. Ibig sabihin yung mga pigado, kung may certain amount ka, ibigay mo lang yun sa mga pigado. Sa ang ibang portion. Iba naman yung sa Biblia. Sabi ni Jesus Christ, if you want to follow me, sell all what you have and give it to the poor. Hindi naman pwede. Parang yung the most ignored na mga teaching ng Biblia. At walang sumusunod kahit yung mga pastor, kahit yung mga pare. Give all what you have. Kung mayroon kang 1,000,000 na bahay, ibinta mo yan. After mabinta mo ang proceeds or ang kwarta, ibigay mo lahat sa mga pigado. Hindi. So dito, kung ang mga Muslim ay may wealth, kahit na hindi malaki or a certain portion of that, you have to cleanse it, you have to purify it by spending the portion of their income to those who are in need. Giving the zakat or the alms, magkaroon sang mga meritorious deeds, especially sa pag-create sang mga society na mga foundation. Pwede mo maibigay doon para magkaroon ang mga pigado sing access, magkaroon sila ng pundo ang mga pigado na mabuligan sila. Okay, isa pa na dapat gawin ng mga Muslim,
na inculcate sa mga Muslim, yung Hajj, yung pilgrimage. Ibig sabihin, once in their lifetime, ang mga Muslim was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to have a pilgrimage to Mecca. No? Provided wala silang mga problema financially. Ibig sabihin kung enough ba, hindi naman pwede na mga utang ka para mag-travel ka papuntang Mecca. Ibig sabihin kung may kaya ka, Allah's most best. Kung may kaya ka, pwede mo mag-spend ng time mo, ng wealth mo, no? Ng time na pumunta ng Mecca. No? It is actually pilgrimage one in your lifetime. Actually, mayroong mga in one sitting lang every year, about mga 2 million, 3 million na mga iba't ibang lahi ang pupunta doon at nagbibigay ng kanilang time, resources doon para makapunta sa pilgrimage doon sa Makkah. Now, this provides a unique opportunity for Muslims of different nations. Ang diverse ang kanilang mga background para magka-meet sila isa-isa. Now, dito sa ritual na to, ang mga Muslim ay magdadamit lang ng isang puting balabal. Simpleng balabal. No? Mayaman ka man or pigado ka, isa lang. No? To wear white clothes and stand close together in the worship of the one Lord. Islam recognizes no racial, no ethnic boundaries. Ang Hajj po is the perfect example of the oneness of the people of all races and nation, worshiping and serving the one God of this world. So ang Hajj is marked by Eid al-Adha, a festival which marked with prayers and other rituals performed by the pilgrims in the vicinity of the Makkah. So yan po ang ginagawa nila after sa mayroong Eid al-Adha, a festival na gawin ng mga andun sa Makkah. These rituals are meant to purify the faithful inwardly. This day is also the mark of Muslim communities of different parts of the world with celebration and exchange of gifts. This day together with Eid al-Fitr sa times ng Ramadan, yan po, parehas lang. So, ang ginagawa dito, magpapasalamat, magbigayan po, meron. Yan po ang dapat gawin ng mga Muslims. Ano pa ang gusto kong ibigay sa inyo related sa topic na ito? Introduction pa lang po ito sa Islam. Isa sa mga napaka-controversial ang war in Islam, yung concept of jihad ba? The concept of jihad wrongfully translated as a holy war. Jihad actually hindi yan holy war. Yung mga kalaban lang po ang nagagamit niya na holy war. So, ang jihad refers to the duty of every Muslim to defend their faith and their welfare or their community when threatened. Hindi yan holy war. Ibig sabihin, kahit yung sarili mo, magkaroon ka ng jihad sa sarili mo. Like for example, ibabawal mong sarili mo sa liquor, sa inuming nakahulubog, intoxicating drink, sa sigarilyo, sa mga bisyo. When you go against yun sa mga gusto mo, that is jihad. Ang Quran, hindi ibig sabihin aggression yan eh. Actually, sa Quran, ang teaching ng Quran, bawal ang aggression against anyone.
Ang Prophet Muhammad is asked to be peaceful, no, in every manner. Warfare is only permitted only in self-defense, not aggression. However, it is the most noted that people only resort to violence when their basic human rights are violated. So gusto po ng Islam, irerespeto natin yung mga rights, kahit na yung mga pulubiya, kahit na yung mga poor. Respeto natin at bigyan natin ng pansin ang mga problema nila so that walang violent na mangyayari. So, may human rights din ang sa Islam. Islam teaches human rights. Yan po ang obligasyon to live in harmony with one another. Islam also recognize accord rights to all human beings regardless sa kanyang kulay, ito man siya, puti siya, dilaw siya, sa kanyang rasa, kung ano man ang rasa niya, Pilipino, Amerikano, Indiano, and so on and so forth. No? Sa kanyang mga paniniwala, respetuhin natin. No? Respetuhin natin. Islam requires its followers to show respect and tolerance even to those who do not share their faith. Kahit Kristiyano ka, kahit Buddhist ka, kahit Muslim ka, dapat walang hindi tayo mag-away-away. Na? Dahil sabi ng prophet God has no mercy on those who show no mercy to others. Yan po ang sabi ng prophet Muhammad. So, freedom of conscience is guaranteed by the Quran. Sa Quran po, sa chapter 2, verse 256, sinasabi doon, there is no compulsion in religion. So, kung Kristiyano ka, walang problema. Kung Buddhist ka, kung ano ang kanyang belief, walang problema. There is no compulsion in religion. Islamic law stipulates that a Muslim should protect the status of minorities. Yung mga ethnic na mga tao ba? Mga minority na mga tao. Therefore, the life of property of all citizens in the Islamic State are considered sacred. Whether a person is a Muslim or not, because of its non-Muslim place of worship, have survived and flourished all over the Muslim world. Islam is further encourages sa India ang nangyayari. Ang mga Muslim ay talagang sila ang nagkokontrol ng India. But walang compulsion. Yung mga belief ng mga Indian andyan pa rin. At for 400 years walang ginagawang masama ang mga Muslim doon sa India. Dapat encourage natin na irespeto ang mga rights ng every living things. Even ang mga tanim, ang mga ilog, we have to respect. May mga rights sila doon. So dapat ang environment natin dapat mabuti rin ang ating response sa kanila. Ibig sabihin, yung mga puno, yung kahoy, yung lahat-lahat, they have the right to live. Huwag nating patayin, huwag nating medyo abuse. So yan po, na i-harm natin, sunugin natin yung bukid, masama yun at hindi ini-encourage yun ng Islam. It is important to realize that from being extremists and fanatics, Muslims are peaceful and law-abiding citizens of the countries in which they live. Kahit na grabe ang extremism, mga fanatics doon,
No? So, yan po ang sinasabi ng Quran. O human beings, we have created you from one male and female. So, yan si Adam and Eve. We have created you as different tribes and nations so that you may know each other. No? So, yan ang mga isa sa mga belief ng mga Muslims. Na dapat hindi tayo mag-away-away. Isa lang yung papa natin, si Adan. No? Doon tayo nang galing. Kung mayroon mga tribo, ibang kulay, ibang lahi, ibang salita, no? Huwag tayo mag-away-away. Yan po ang turo ng prophet ng mga Muslim, ang Prophet Muhammad, na sinasabi doon, at yan ang nakasulat sa Quran, we have created you as different tribes and nations so that you may know each other. Okay? Ano ba ang paniniwala ng mga Muslim sa mga babae? Ang mga babae po sa Muslim have the rights of their male counterparts. Islam granted full rights to women 1400 years ago. Yung rights of women, mayroong mga advocacy ang mga politiko minsan na parang pinoproteksyonan nila yung mga babae. So, ang nangyari, ang Prophet Muhammad, peace be upon him, 1400 years ago, no? Muslim women may own and dispose their property. They may work, they may exercise voting powers, exercise other rights which women and other cultures enjoy. Now, so ang mga Muslim women may not forced to marry against their will. Kaya minsan may mga nalalaman ako na yung may mga father na pinipersa nila, yung mga yung parang marriage na ng determined na ba, yung parang forced marriage. Hindi dapat yun sa mga babae natin. To preserve the chastity of and respect sa mga moral values sa society ng mga babae, Muslim men and women are required to dress in manners which are considered modest and dignified. Yan po ang mga rights ng mga babae sa mga Muslim. Dapat dignified yung mga kasuotan nila. Hindi pwede yung backless, braless, backless, no? Gagwa ang puso, gagwa ang tiyan, grabe ang shorts, no? So, actually, kahit na gusto nila yon, ang inaano natin, i-preserve natin yung chastity and respect and moral values sa society. Dahil kung sa Amerika, no, mayroong in every 2 minutes mayroong rape. Ang rape nangyayari yun dahil sa mga pinapakita rin ng mga babae, masyadong sexy, masyadong matitempt ka talaga. So, women are asked to cover their hair, no? Nang loose clothing lang, hindi masyado, dahil biblical naman yun eh. No? Dapat, hindi dapat na ipakita yung kaseksihan. Dahil yung kaseksihan, ipakita lang yan sa asawa mo, hindi sa buong mundo. No? So, may mga diversity of female dress in some Muslim countries is open expression of their local customs. Pero ang pinaka-importante, dignified, nung hindi ba makahuluya, na hindi nakakahiya ng mga costume ng mga babae. Since Islam is the universal religion, ako rin universal yan. Lahat-lahat ng mga countries, mostly ay may Muslims. Pilipinas lang, Indonesia, Malaysia, at tanan na sa Asia country may Muslim. Pati sa Europe, sa Amerika, and so on and so forth. Kaya nga naging fastest religion dahil universal po ito. No? Dahil universal, is easy to become a Muslim. Maniniwala ka lang eh.
alam mo kung paano makapasok ka sa Muslim or sa Islam? All you have to do is to sabihin natin, mag-swear ka lang, ha? Mag-shahada, ibig sabihin mag-shahada, mag-give ka ng testimony mo that there is no God but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. Yan lang. I do testify that there is no other God worthy of worship except Allah, and I do testify that Prophet Muhammad is the servant and messenger of Allah. So yan na. No? So today, damo mga community sa Amerika, damo mga Muslim, like for example, si Muhammad Ali, formerly Cassius Clay yun. Si Malcolm X, no, naging Yusuf Islam. Formerly si Cat Steven yun, yung parang drummer or musician. No? So marami ang nag-embrace sa Islam. So yan po. Siguro may mga bagay-bagay na pwede akong idagdag, pero for now, yan lang po muna. May the peace and blessing of the Almighty God be with you. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao, ang inyong Bible Falsehood Exposer. Salamat po. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Okay?